Dear RA TV Inspiring Stories, ako po si Ira, isang anak na maagang natutong tumayo sa sariling paa dahil maaga ring gumuho ang aming mundo. Noong buo pa ang pamilya namin, ang nanay ko ang nagsisilbing puso ng tahanan. Siya ang nag-aalaga, gumigising ng maaga at humaharang tuwing umuuwi ang tatay naming lasing. Siya ang nagbibigay liwanag sa madilim na mundo namin. Pero dumating ang araw na nagkasakit ang nanay namin. Wala kaming sapat na pera para sa gamutan. Unti-unti siyang nanghina hanggang sa tuluyan kaming naulila. Sa araw ng libing niya, parang kasabay niyang inilibing ang katahimikan at pag-asa ng aming pamilya. Pagkatapos mawala ang nanay namin, tuluyan nang iniwan ng tatay ang responsibilidad bilang magulang. Hindi na siya nagsustento. Mas pinili niya ang alak kaysa sa amin. Minsan uwi siyang lasing, minsan mawawala siya ng ilang araw. Kami, na mga bata pa, ang naiwan sa bahay, gutom, takot, at walang masandalan. Doon, nagsimula ang tunay naming laban sa buhay. Sa murang edad, napilitan kaming magtrabaho. Ako'y naglalako bago pumasok sa paaralan, naglalaba pagkatapos ng klase at gumagawa ng assignment sa gabi kahit halos hindi na makadilat sa pagod. May mga araw na pumapasok akong walang baon pero may dalang pangarap na balang araw matatapos din ang hirap na ito. Habang kami nagsusumikap mag-aral, ang tatay namin ay patuloy na nilulunod ang sarili sa bisyo. Tuwing maririnig namin ang pagbukas ng pinto, para kaming napaparalisa sa takot. Sigaw at masasakit na salita ang bumubungad sa amin. Bata pa kami, pero sanay na kaming umiyak ng tahimik. Doon nagsimulang tumubo ang galit sa puso ko. Nangako ako sa sarili ko, kapag ako'y nakatapos at nakalayo, hinding-hindi na ako babalik. Lumipas ang maraming taon. Sa kabila ng lahat ng hirap, nakapagtapos kami sa pamamagitan ng sariling sikap. Akala ko doon na matatapos ang kwento namin ng tatay ko. Pero isang araw, dumating ang balitang hindi ko inaasahan. Malubha na siyang may sakit dahil sa matagal na pag-inom ng alak, bumigay na ang kanyang katawan. Ang mga kaibigan niya sa inuman, wala ni isa. Mag-isa siya at sa lahat ng taong pwede niyang asahan, ako pa. Bumalik ako. Ako ang nag-alaga sa kanya. Ako ang naglinis, nagpakain at nagbantay sa bawat gabi. Tahimik na ang bahay, wala nang sigawan, wala nang takot, pero mabigat ang katahimikan dahil puno ito ng alaala. Sa bawat gabing binabantayan ko siya, naaalala ko ang batang ako na walang nagbantay, walang umalalay, pero pinili kong manatili. Habang lumalala ang kanyang kondisyon, isang gabi ay humingi siya ng tawad. Mahina ang boses niya, pero malinaw ang pagsisisi. Aminado siyang nabigo siya bilang ama. Tahimik lang akong nakinig, hindi ko alam kung galit, lungkot o awa ang nangingibabaw. Pero doon ko napagtanto na kahit ang mga magulang, may mga pagkatalong hindi nila kayang aminin noon. Dumating ang araw na tuluyan siyang namaalam. Walang malaking burol, walang maraming bisita. Pero sa puso ko, may kakaibang gaan. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil alam kong nagawa ko ang kaya kong gawin bilang anak. Akala ko doon na magtatapos ang lahat. Pagkatapos ng lahat, bumalik ako sa normal kong buhay. Pero iba na ako. Mas mabigat ang puso, pero mas malinaw ang pananaw. Napagtanto ko na ang mga pinagdaanan ko ang humubog sa kung sino ako ngayon. Hindi bilang biktima, kundi bilang survivor. Hindi naging madali ang magpatawad, pero naging malaya ako nang pinili kong bitawan ang galit. Natutunan kong ang kapatawaran ay hindi pagbura ng nakaraan, kundi pagtanggap na hindi na ito mababago. Ngayon, pinipili kong mabuhay ng may kabutihan. Pinipili kong putulin ang siklo ng sakit. Kung sakaling magkaroon ako ng sariling pamilya balang araw, sisiguraduhin kong hindi nila mararanasan ang mga luha na naranasan ko.
Habang tumatagal, mas naiintindihan ko ang hirap ng magulang. Hindi lahat ng pagkukulang ay dahil sa kasamaan. May mga tao talaga na hindi handa sa responsibilidad, pero ang hindi handa ay hindi dahilan para ipasa ang sakit sa iba. Tuwing naiisip ko ang tatay ko, hindi ko maalis sa isip ang mga gabi na umiiyak kami sa takot. Pero ngayon, naiintindihan ko rin ang bigat ng kanyang mundo noon. Ang bigat na hindi niya naipahayag ng tama. Sa pagtanda ko, napagtanto ko na ang tunay na lakas ng tao ay hindi sa kung gaano siya katatag habang bata, kundi kung paano siya bumangon sa kabila ng sugat ng nakaraan. Ang bawat luha, bawat gutom, bawat takot na dinaanan namin ng kapatid ko ay hindi na sayang. Ginamit namin iyon para maging matibay, para magtagumpay, at para makapagtapos. Kapag nagbabalik tanaw ako, hindi ko na hinahanap ang galit sa puso ko. Pinili ko ng palitan ito ng aral, lakas, at pag-asa. Dahil sa huli, ang galit ay parang tanikala. Habang hawak mo ito, ikaw rin ang nakakulong. Ngayon, naiintindihan ko rin ang halaga ng simpleng pagmamahal. Ang pag-aalaga, ang pagpapatawad, ang pagtulong kahit hindi mo gustong gawin. Ito ang tunay na sukatan ng lakas at karakter. Ang kwento namin ay hindi perpekto. Puno ito ng sugat, pagkabigo at pagkadismaya. Pero ito rin ay puno ng sakripisyo, paglaban at pag-asa. Ang nakaraan ay hindi natin kayang baguhin. Pero may kapangyarihan tayo ngayon. Piliin ang kabutihan, piliin ang pag-asa at piliin ang pagmamahal. Sa bawat batang dumaranas ng kaparehong hirap, gusto kong malaman nila na hindi sila nag-iisa, hindi sila biktima habang may pagkakataon silang bumangon at magpatuloy. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa pagtatapos ng pag-aaral, kundi sa kakayahang magmahal at magpatawad kahit sa taong minsang nakasakit sa'yo. Matutunan mong ang buhay ay parang dagat, may unos, may bagyo, pero pagkatapos ay may tahimik at malinaw na tubig. Ang sakit at luha ay parte ng paglalakbay, hindi katapusan ng kwento. Ang galit at sama ng loob ay natural, pero ang pagpili na bumangon at magmahal muli ang tunay na lakas. Hindi mo mababago ang nakaraan, pero may kapangyarihan kang baguhin ang hinaharap. Kahit ang pinakamalalim na sugat ay maaaring maghilom sa pamamagitan ng pasensya, pag-unawa at kabutihan. Ang bawat sakripisyo na ginawa namin bilang anak ay hindi nasayang. Ito ang naging pundasyon ng aming tagumpay. Ngayon, nakatayo ako bilang anak na lumaban sa hirap, lumaban sa takot, at lumaban sa galit. Nalaman ko na ang tunay na katatagan ay hindi sa hindi ka umiiyak, kundi sa kakayahang mahalin ang mga taong minsang sumakit sa'yo. Dear RATV Inspiring Stories, ang kwento kong ito ay paalala na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng buhay, may pag-asa pa rin. Ang kapatawaran at pagmamahal ang siyang pinakamalakas na sandata laban sa sakit ng nakaraan. Sa mga aral ng nakaraan at sa Diyos sa bawat bagong araw, sa bawat batang dumaranas ng hirap, tandaan nyo, hindi kayo nag-iisa at may liwanag sa dulo ng dilim. Maraming salamat po kung isa po ang aking liham sa mapipili ng inyong programa. Lubos na gumagalang, Ira.